Yun mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao ni Digong. So ngayon, meron lang po akong reaksyon patungkol sa kumakalat ngayon na sinasabi ng mga didilis, no? Yung mga didishit, yung mga DDS, na mga gamunggong utak, na ang sabi nila, nabudol daw sila ni BBM. Ano nga ba ang dahilan kung bakit sinabi lang nabudol sila ni BBM? Dahil daw sabi daw ni BBM na 20 pesos daw ang per kilo ng bigas. Ngayon, gusto kong reaksyonan yan ha. Ngayon, mga didilis, mga didishit, hindi po si BBM nagsabi na kapag naging pangulo siya ay gawin niyang 20 pesos per kilo ng bigas. Ang sabi ni BBM, pinapangarap ko na sana maging 20 pesos ang kilo ng bigas kapag ako maging presidente. Pero hindi niya sinabi na kapag siya maging presidente, gawin niyang 20 pesos per kilo ng bigas. Bakit? Ganito lang kasi yan mga didilis, mga didishit, huwag tanga. Una, kung gawin ninyo na 20 pesos na lang ang per kilo ng bigas, sinong magsasaka ang magsakripisyong magtanim ng ektaryang palayan? No? Na pagka inaani na 20 pesos na lang ang per kilo ng bigas. Mga DDS, wag kayong bobo. Alam ko may DDS din na magsasaka. Di ba? Umaangal ka rin kung nanood ka sa akin ngayon. Una, kung ikaw magsasaka, magkano ang fertilizer ng palay? Bawat sako. Sabihin natin 1,300 per sako ng fertilizer. Pangalawa, kung ang palayan mo ay 1 hektarya, ilang blocking palayan yan? Ilang kahon na palayan yan? So sa tingin mo, yung 1/3 na sako ng fertilizer, kaya bang ikalat sa halimbawa 100 kahong palayan sa 1 hektaryang lupain? Kasya ba ang 1 sakong fertilizer na nagkakahalaga ng 1/3? So sa 100 na kahon ng palayan sa 1 hektarya kalawak, sabihin natin na uubos ka ng 100 din kasakong fertilizer. So 1/3 ang per sako. So 100, edi uubos ka rin ng 100 libo mahigit. 130,000 ang maubos mo na fertilizer na halaga. Ngayon, bukod dun sa 130,000 na halaga ng fertilizer, syempre hindi mo naman kaya na ikaw lang mag-isa nun. Magawa ka nun, manghanap ka ng uutusan. Babayaran mo yun, arawan. So magkano ang ipapasahod arawan sa maglalagay lang ng abuno sa palay? Sabihin natin 500 a day. Ngayon, sa tingin mo isang araw, matapos agad yung 100 kakahon sa 1 hektaryang lupang palayan? Hindi. So ngayon, sasahuran mo yun a day. Sabihin natin, matatapos mo yun sa 1 linggo, yung 100 kahon. 500 a day. Kukuha ka pa ng tao nun. Mahigit 10 katao din. Magkano na ang ginastos mo? Sabihin natin, nasa 300,000 na ang nagastos mo. Tapos ibenta mo 20 pesos lang per kilo. Sinong tanga na farmers o magsasaka na magsakripisyong magtanim at gumastos ng 300,000 sa loob ng 6 na buwan? Tapos pag inaani, lalo pag inaani na yon, magbabayad ka pa ng mag-aani nun. Kasi yung iba binabayaran, yung iba binibigyan ng share. Kung ilang sako ang naani, sa 10 kasako na ani mo, 3 sa'yo, 7 sa may-ari. Ano na lang kikitain ng may-ari pag ganun? Sinong tanga na farmers or magsasaka na magsakripisyong ganun? Kaya kayo mga DDS, walang ganung pangyayari na nabudol kayo ni BBM. Na sinabi ni BBM na gawing 20 pesos per kilo ang bigas. Di ba? Ganun pa nga lang, hindi na kayo nabudol. Buti pa nga si BBM nung tumakbong Pangulo, may pangarap. Si Sara nung tumakbo nakasama ni BBM, ni isang pangarap ni Sara may narinig kayo? Wala. Anong pangarap ni Sara? Anong pangako ni Sara nung tumakbo siya? Wala. Kaya nung nanalo si Sara, wala din siyang ginawa kundi maglustay at magnakaw ng pera ng taong bayan. Yun ang katotohanan. Huwag kayong tanga mga didilis. Sinong tanga na magsasaka or farmers na magsakripisyong gagastos ng 300,000 sa loob ng 6 na
na buwan na magtatanim ng palay at pag naani na, ibibenta na lang ng 20 pesos per kilo ang bigas. Kung bigas na ang ibenta mo 20 pesos per kilo, so how much na lang per kilo ang palay? Kung 20 pesos per kilo ang bigas, baka ang palay tag 3 pesos na lang ang kilo. Yung hindi pa giniling. Pag nagiling na, 20 na. O pag hindi pa nagiling, magbayad ka pa ng pampagiling nun. Poki ng ina. Magkano ang lugi ng farmers kung gawin mong 20 pesos per kilo ang bigas? Okay lang naman 20 pesos per kilo ang bigas kung hindi mo na abunuhan yung palay. Kahit hindi mo na nga abunuhan, syempre magbayad ka pa nun arawan sa nagtatanim. Hindi naman high-tech ang teknolohiya ng Pilipinas na merong machine na nagtatanim ng palay. Tao pa rin. Meron nga tayong kanta niyan. Ang tawag doon? Yung parang araro na. Magtanim ay di biro, maghapong nakayoko. Di ba? Yun yung kanta. Mga tanga-tanga kasi kayo, mga DDS. Libhasa. Pasensya na kayo, hindi ako marunong magkanta, hindi naman kasi ako Pinoy. Kalahati lang naman. Kaya di ba, mga DDLs, huwag kayong tanga. Sabihin nyo, nabudol kayo ni BBM. Nabudol ba talaga kayo? Ay kung sabihin ko na nabudol kayo ni Digong. Ngayon, bakit ko sinabing nabudol kayo ni Digong? Simple lang. Ang sabi ni Digong, kapag ako nanalo bilang presidente, 3 to 6 months, ubos ang droga. Umabot ang 3 months. Umabot na ng 6 months. Umabot na ng 1 year. Umabot na 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. Bumaba na siya sa termino bilang presidente. Naubos ba ang droga? Yon ang totoong budol. Pinangakuan kayo na 3 to 6 months maubos ang droga. Bumaba na lang siya pagka-presidente ng Pilipinas. Umabot na lang ng 12 years pag matapos na lang ang termino ni BBM ngayong 2028. Ni isang butil ng droga hindi naubos ni Digong. Bagkos dinagdagan pa ng anak at manugang niya na nag-smuggling ng droga. Di ba? Sa pamamagitan ni Michael Yang. Kaya sasabihin nyo, sino ba talaga ang budol? Si BBM, 20 pesos per kilo ang bigas o yung 3 to 6 months na ubos droga ni Digong? Isipin ninyong mabuti, mga didilis at mga loyalista. Sino ba talaga ang budol? Yung 20 pesos per kilo ng bigas na pinapangarap ni BBM o yung pinangako ni Digong na 3 to 6 months ubos ang droga? Puki ng ina. Natapos na lang yung 6 years na termino niya bilang pagka-presidente. Napalitan na siya ni BBM 22, 23, 24. 9 years na ang nakalipas. Nasaan ang ubos na droga? Naubos na ang Pilipino, ang droga hindi pa rin. Bakit ba naman maubos kung ang anak at manugang niya ang drug smuggler sa Pilipinas? Di ba? Huwag niyo sabihin, nagsinungaling ako. Napanood niyo sa balita lahat yan. Hindi naman po pwede na magbabalita ang ABS-CBN, TV5 at GMA. Pwede naman silang idemanda niya ng asawa at kapatid ni Sara na si Pulong at si Manscarpio kung hindi totoo yung drug smuggling na sangkutan ng dalawa. Na asawa ni Sara at kapatid ni Sara. Ngayon sabihin nyo, sino ang totoong budol? Si BBM na nangarap gawin 20 pesos ang kilo ng bigas, pangarap lang yun ha, kaysa pangako ni Digong na 3 to 6 months ubos ang droga. Naubos ba? 9 years nang nakalipas. 3 to 6 months, patay lang ang marami. Pero yung droga, patuloy pa rin nag-circulate sa bansa. Yeah? Kasi nabudol kayo ni Digong Duterte, adik, fentanyl. Yeah. So yun lang, tapos tignan nyo ngayon. Alam niyang kakasuhan siya ng DOJ at ng Quadcom. Wala, nag-presidential immunity. Akala mo presidente pa rin. Nagsasakit-sakitan Gloria Arroyo style, GMA style. Diba? So yun lang. Yun po ang totoong budol, mga didilis. Huwag tanga.